Mga higala, mga kakisunan, welcome sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan Live. Kita karon sa Kabadbaran City, Agusan ni Lorte. Kamong mga 7 Adventist nga naminaw, palihog ko og share ani nga video kay kitang tanan gisugo sa Dios sa pagwali sa may balita. Ato iskutan karon mga higala kung unsa ang pinakauna nga reliyon nga natukod sa kalibutan. Matod pa sa Security and Exchange Commission, adunay 40,000 kapin ka mga reliyon sa tibuok kalibutan nga naristro mga kakisunan. Puro na sila nag-angkon nga sila ang tinuod. Apan ang pangutana, unsa man ang pinakauna nga pundok sa tibuok kalibutan. Matod pa sa pag-angkon sa Roman Catholic sa ilang libro nga Opus Angelorum, Guided by the Holy Angel, Spiritually Formation Book for Youth Volume 1. Matod pa diri mga higala, Roman Catholic Church, Jesus Christ the Son of God, founded it around the year 33. Gitukod daw ang Roman Catholic ni Ginisos sa tuig 33 AD. Pangutana mga higala, kung si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic sa tuig 33, unya ang mga referensya nga atong ipaabot sa inyo karon, namatay si Ginisos mga higala sa AD 31. So dili gyud si Ginisos ang nagtukod sa Roman Catholic mga kaksunan, kundi dili giimbento ni San Ignacio mga higala nga obispo sa gitawag og sa Syria. Ato lang taon mga kaksunan, ato ipadayon ang historical background. Matod pa diri sa libro mga kaksunan nga gitawag og historical o sa libro nga biya sa kuan mga kakisunan, Daniel and Revelation nga libro. Talang tao na isa gingon dire. Matod pa, tungod kay sa tuig AD 31 si Kristo namatay dito sa Calvarius Cross. God Speak to Modern Man, Arthur Leakey, Copyright 1992, 1952, page 230. Daniel and Revelation, Uriah Smith 226. Buti pasabot mga higala, namatay di si Ginisos mga kagsunan AD 31 niya. AD 33 daw natukod ang Roman Catholic. So dili gyud si Ginisos ang nagtukod sa Roman Catholic sa rason nga namatay si Ginisos sa AD 31. Kay AD 31 namatay si Kristo tunga-tunga sa AD 31. Si Kristo mga kagsunan gilansang sa cross, o niya katapusan mga kagsunan sa AD 31 tuana si Ginisos og langit. Unsa pa nga libro mga kagsunan nagsulti nga namatay si Kristo AD 31? Matod pa sa Jewish Encyclopedia Volume 1 page 4 275, namatay si Ginisos AD 31 mga higala. So dili gyud si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic. Dili pod ang Roman Catholic ang pinakaunang natukod sa tibuok nga kalibutan mga higala. Unsa man ang pinakauna nga reliyon nga natukod sa kalibutan? Atong lang tawon mga kagsunan ang gitawag og Word Bible kon the Expository Study Bible Version mga kagsunan. Word Bible adre ang mga plug nagpalibot. Sumala pa si Genesis 2 og 3. Matod pa diri mga higala sa versikulo 3, and God blessed on the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and did. Buti pasabot mga higala, og sa ikapito kaadlaw ang Dios may pahulay, gipanalanginan niya ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang adlaw Sabado, o niya iyahang gibalaan mga kigsunan. Buti pasabot ang una di ay pagtununan o reliyon nga natukod sa kalibutan, mo day ang 7th day ang Dios mismo ang nagtukod dito sa tanaman sa Eden atong 4,004 BC. Sumala pa sa The Expository Study Bible Version mga kigsunan, natukod ang kalibutan ni atong 4,004 BC, unya sa ikapito kaadlaw natukod ang adlaw Sabado 4,004 BC. Gikan sa 4,004 BC mga kigsunan hangtod karon, paggikan sa 4,004 BC hangtod na upos siya mga kigsunan himo siyang 1 BC, dunay 4,000 ka mga tuig ang milabay. Unya gikan pud sa AD 1 ngadto sa AD mga kigsunan katapusan sa AD hangtod karon dunay 2,000 kapin ka mga tuig ang milabay. So 4,000 gikan sa BC, unya gikan og AD hangtod karon dunay 2,000, 4,000 plus 2,000, so 6,000 kapina ang kalibutan mga kigsunan. Unya natukod ang 7th day dito sa tanaman sa Eden. 6,000 kapina katuig mga kigsunan ang 7th day nga reliyon or pundok mga kigsunan sa Dios. Ang Dios mismo gid ang unang tukod ug siya pud ang unang nagbantay mga higala. Lugar buot nato ipasabot mga kigsunan kun ang Roman Catholic 33. So dili ang Roman Catholic ang pinakauna, kundi ang pinakauna nga pundok sa tibuok kalibutan mga kigsunan, mao di ay ang 70. Atong lang taon mga higala mga kigsunan, kano sa po natukod ning Adventist kang 70 natukod man na mga higala ni adtong gitawag og 4,004 BC. Kano sa po natukod ang Adventist? Kay sa pag-angkon sa Roman Catholic 33 natukod lang reliyon. Ato lang taon mga higala kung kano sa natukod ang Adventist. Sa Hutchinson Paperback Encyclopedia page 10, ang pulong Adventist nagkahulugan og one a person who believes that Jesus will return, make a second appearance on the earth, expectation of the second coming of Christ mga higala. Ang buti pasabot ay sa pulong Advent, mubalik Adventist katawhan nga nagpaabot sa ikadawang pagbalik ni Jesus. Natukod ang Adventist mga higala
sa panahon nga si Kinisos sa wala pa sa mikayb sa langit AD 31 gitukod niya ang pulong Adventist. So ang pulong Adventist natukod AD 31, so ang Roman Catholic 33, pero dili si Kristo ang nagtukod ang Roman Catholic kundi giinbento ni San Ignacio obispo sa Syria mga kigsunan, gipatay sa nga martir. So dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic, kay sa panahong Kristo wala pay Catholic mga kigsunan, kay migawas ang gahom sa Catholic diadto sa 538 AD mga kigsunan. Wala pa sa panahon ni Ginisos mga kigsunan ang Roman Catholic, kundi gitawag silang Sabbath first kung Sabbath keepers. So ang 7th day 6,000 katuig, ang Adventist 2,000 kapin katuig. Una pa ang Adventist kaysa Catholic, kay ang Adventist edit unang tukod pero ang Catholic 33, pero giangkon ra nila wala pay 33, wala pa natukod ang Roman Catholic anak mga higala. Atong ipadayon mga kigsunan, si Ginisos nagtukod sa iglesia. Matod pa sa Matthew 16:18, sultihan ko ikaw maus Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia ning Kristo, dili iglesia ni Kristo nga INC mga higala. Si Ginisos nagtukod siya iglesia. Sa to pa iya ni Ginisos. O niya ang iglesia nga ang gitukod sa German, gitawag na siya og kirche sa Greek, gitawag na siya kairakon, sa English gitawag na siya church, sa Bisaya gitawag na siya iglesia nga maong katawhan sa Dios. Kung si Kristo nagtukod og iglesia, walay mga kagsunan, kung nagtukod si Ginisos og iglesia, naapoy pagtulunan ang iglesia nga gitukod ni Ginisos. Unsa man ang pagtulunan nga gitukod sa iglesia ng Ginisos? Atong lantawon mga kagsunan, kay dili man magsilbi nga si Kristo magtukod og iglesia unya walay pagtulunan. Pareha nang Domingo mga higala, pagtulunan na kanang Sabado, pagtulunan kanang Birnis, pagtulunan. Ang pangutana, unsa man ang pagtulunan sa iglesia nga gitukod ni Ginisos mga higala? Ang pagtulunan sa iglesia nga gitukod ni Ginisos nasa Lucas 4 bersikulo 16 mga higala. Kani nga libro gitawag ni siya ang Santos nga Biblia, kon Biblia ni mga higala nga Santos, unya gikan ni sa hubad sa Espanyol mga higala, gihubad nilang Reverend Manuel Yap ang gapirma ni mga higala nga Bible. Akong lang taon mga higala, ang bagong testamento ni Jesucristo atong Ginoo manluluwas sinakipag mga dinaklit nga katinawan gibinisaya ni Monsignor Manuel Yap, o gipasiunahan si ang kamahalan si Monsignor Gabriel Enriquez didi kanhi Arsobispo Sugbo. So pari mga higala ang author ani nga Bible sa Latina Vulgata kun Santos nga Biblia, iyan ni sa Katoliko mga higala. Dako kay nga Biblia mga kigsunan. Matod pa dayo Lucas 4:16 mao ni pagtulunan sa iglesia nga gitukod ni Hesus. Og miadto sa Nazaret nga gimatutuan kaniya. Og misulod sumala siyang napatasan sud sa adlaw sa Sabado ngadto sa sinagoga og mitindog sa pagbasa kanang sinagoga simbahan. Buti pasabot mga higala mga kigsunan, si Ginisos nagtukod og iglesia, di magsilbi ang iglesia nga gitukod kung walay pagtulunan. Ang pagtulunan sa iglesia nga gitukod ni Ginisos mao ang adlaw Sabado mga higala, dili ang adlaw Domingo. Kung si Kristo ga Sabado ang iglesia magsabado, nangasumpay diha ni Kristo. Kung si Kristo magsabado ang iglesia magdomingo, nangaputol diha ni Ginisos. So dili dahil si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic, kay ang gitukod ni Ginisos sa iglesia dunay pagtulunan sa adlaw papulay. Sa tibuok kalibutan adunay 40,000 karilyon nga narestro sa Security and Exchange Commission, apan ang Adventist gyud mga higala mga igsoon ang nagbantay sa napulo kasugo sa adlaw nga ipapulay nga mao ang pagtulunan sa Dios nga 6,000 katuig na gisugo sa Dios ug 6,000 katuig na natukod ang 70 katumba sa edad sa kalibutan. Unya ang Roman Catholic 33 pag angkon kana mga igsoonan wala na sa bilang kasulatan ato ipadayon mga higala. Uldo gali si Birhen Maria nagbantay sa adlaw Sabado, matod pa sa Lucas 23 ani nga Bible, Lucas 23:54, 56, Lucas 23:54. Og kadto adlaw nga igtatagana og ang Sabado nagasumsum na. Og ang mga na nagsunod nga mga babae nga uban kaniya nangabot gikan sa Galilea, nakakita sa lubganan og unsa pagpahiluna ang lawas 56, og pagpamuuli nangandam og mga pahumot og mga hapdas, og sa adlaw Sabado na mahulay gayud sumala sugo. Si Ginisos Sabado ang iyang ting-adto simbahan, si Birhen Maria Sabado ang iyang ting-adto simbahan mga higala. Pero ang pangutana, unsa pong adlaw ang ting-adto ni Apostol Pablo sa simbahan mga kigsunan? Sumala pa diri sa Buhat 17 bersikulo 2 ani nga Bible ka Espanyol man ni igsoon, aktibidad 17 bersikulo 2 unsa giingon diri mga higala. Matod pa sa aktibidad 17 bersikulo 2 og sa tulo ka Sabado nakiglantugi kanila bahin sa kasulatan. Si Pablo kada tulo ka Sabado misulod siya sa simbahan og nakiglantugi sa mga Hudyo mga higala. Matod sa balang kasulatan sa Kalihukan 18 kon Buhat 18 bersikulo 4, og nakiglantugi si Apostol Pablo dito sa sinagoga sa tanang Sabado og nagsagol sa ngalang Ginoong Hesus og nanagdani sa mga Hudyo og sa mga Grecianon. Sa tanang Sabado tuwa si Apostol Pablo simbahan kay mao na ang pagdulunan sa iglesia nga gitukod ni Hesus. Ang balikon si Kristo ga Sabado, si Maria ga Sabado, si Pablo ga Sabado. Ang pangutana, ang mga hintil mga higala ga Sabado ba pod? O kay na may mga hintil sa
unang panahon mga kaigsunan. Atulang taon kon unsa pong adlaw ang gibantayan sa mga hintil mga kaigsunan dito sa Antioquia. Tibuok kini nga mga hintil mga kaigsunan dito sa Antioquia ha. Buhat 13 kun kalihukan 13 42 o 44 mga higala unsay giingon dire matod pas balaang kasulatan. Og sa diha sa ilang pagpanggula sila mihangyo nga manulti unta kanila sa sunod nga Sabado nining pulunga. 43 og sa pagbulagay na sa sinaguga daghan sa mga Hudiyo og sa mga dumulong sa ato pa hintil. Nga masimbaho nanunod kang Pablo og Bernabe nga sa pagsulti ng dani kanila og mga magpadayon diya sa grasya sa Dios. 44 og sa sunod nga Sabado hapit ang tibuok sa syudad miadto sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mga higala daghan ang mga Hudiyo og mga hintil mga higala nga misunod og mihangyo ni Apostol Pablo nga balik mo mga igsoon karong sunod Sabado imaymay ang iyong pulong nga inyong gimaymay karong Sabado ha. O niya pagkasunod Sabado hapit ang tanang mga hintil dito sa Antioquia misulod simbahan sa adlong Sabado kauban ni Pablo ug Bernabe. Buot pasabot mga higala ang mga hintil Sabado ang ilang gibantayan. Gali sa Hebrehanon 4 bersikulo 9 mga higala matod pa dito sa akong usa ka Bible nga nabilin sa Pagadian City kanang Espanyol nga gipirmahan nilang Pope Francis unya gihubad man to siya og kaning gitawag og Chabacano ganito el reservao del magahinti del Dios el del Sabado. Busa nagpabilin paday ang adlaw nga Sabado alang sa mga tao sa Dios kun dili ka tao sa Dios na ipahulay sa adlaw Sabado kay this is the sign between God and His people mga higala. Ato ipadayon mga kaigsunan. So Sabado si Birhen Maria, ang iyang tingsimba si Apostol Pablo ang mga hintil Sabado. O niya Sabado mga kaigsunan walay Domingo sa balaang kasulatan. Ato ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan. Unsa man di ay gisulti sa balaang kasulatan may tungod lang Sabado mga kaigsunan. Unsa may gisulti diri sa gitawag og libro sa mga Ezekiel mga higala. Ato lang tawo na Ezekiel 20 bersikulo 12. Ezekiel 20 bersikulo 12 matod pa moreover also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that me might know that I am the Lord, sanctify them. Buti pasabot, gihatag ko kanila ang akong adlaw ay pabulay, aron ilhanan tali nila kanako, aron sila makailang ako siyubang ilang Dios. Sa bersikulo 20, sa skill 20, ug balaan ang akong Sabado, kay this is the sign between me and this is the sign between me and my people. Buti pasabot mga higala, ilhanan ni nako og sa akong katawhan. Kung wa kami paulay sa Sabado, wa kay labot mga kaigsunan sa katawhan sa Dios. Ato padayon mga higala, although ang Muslim mga kaigsunan nagsulti pod nga unggoy daw ang dili mo bantay og Sabado. Grabe day ka powerful ning kaning adlaw ipapahulay. Sumala sa ilang libro nga Quran mga higala. Quran, ato lang taon ang Quran mga higala, kanang Muslim Sabado na sa una giutro silang sekretary gihimong Bernis. Okay, matod pa sa sura 2 Al-Barak part 1 page 15 versikulo 65. And indeed you know those amongst you transgress in the matter of the Sabbath, i.e. Saturday we said. Buti pasabot mga higala, we see them be you among us and despised and rejected. Buti pasabot sa Quran mga higala, kung ang tao di ay nga dili mo bantay sa adlaw ipapahulay, unya mag-rejected ani mga kaigsunan, iyang i-reject, unya iyang i-transgress mga kaigsunan, iyang lapason, unggoy daw siya. Buti pasabot mga higala, matod pas Quran si Muslim, unggoy daw ang dili mo bantay sa adlaw Sabado. So kanang wala nagbantay sa adlaw Sabado, mga unggoy na mga higala. Na pangutana, Sabado man dai na nganong nahimo man ang Domingo mga higala mga kaigsunan nga Sabado man si Maria Sabado, si Pablo Sabado, si Cristo Sabado, unya ang mga hintil sa Antioquia Sabado, unya ang katawhan sa Dios sa Hebrehanon 4 bersikulo 9 sa Chabacano el reservao del magahinti del Dios, reservao del Sabado. Buti pasabot nagpabilin pa ang Sabado alang sa mga tao sa Dios. Unsa poy nganong Sabado man ni mga higala, nganong daghan man ang Domingo instead nga Sabado. Sumala pa sa libro sa Roman Catholic mga higala nga gitawag og MD-B1 Bible maing balita adunay Deuterocanon. So 73 ka libro mga higala o 72 ka libro ni sa Katoliko mga higala. Ato ipadayon Malakias 2 bersikulo 8. Apan kamong mga pari may biya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukbo hinoon kamo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, gilapas niyo ang kasabutan nga akong gibuhat kaninyo. Malakias 2:8, gilapas sa mga pari ang kasabutan nga mong napulo kaso nagtudlo sila sa katawhan sa paglapas mga igsoon. So ang unang naglapas mga higala ang mga pari mga kaigsunan. Gali ang sa ilahang Bible Deuteronomio man mga kaigsunan, Deuterocanon. Sa ilahang Bible mga higala sa Deuteronomio 16 bersikulo 8 unsa gingon dire. Deuteronomio 16 bersikulo 8 matod pa mga higala sa bersikulo 8. Atong tawo na
Nara, amnay 8. Kinahanglan ang kanon niyo sulod sa unom ka adlaw mo ang pan nga walay patubo ug sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Buti pasabot, panimba kamo sa ikapitong adlaw. Mismo ang Biblia sa Katoliko nagsulti, panimba kamo sa ikapitong adlaw. Oh, unsa man ang ikapitong adlaw mga higala? Mato paghapon sa ilahang Bible mga kigsunan sa Matthew 28:1. Oh, ilahan ning Bible ha. Okay, ilahan ning Bible dili ni amo ah. Bible sa atong mga higalang Katoliko. Matthew 28 mga higala bersikulo 1. Unya milabay na ang adlaw ipapahulay sa pag-adlawon sa adlong Domingo. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria miadtos pagtan-aw sa lubnganan, milabay na ang adlaw ipapahulay sa pagkakadlawon sa Domingo na banhaw si Ginisos. Buti pasabot una ang milabay na ipapahulay, milabay na ang Sabado pagka Domingo na banhaw si Kristo. Kani ilang Bible nga Espanyol kon ang Santos ka Biblia mga higala, dili gyud nimo mabasa diri ang pulong gitawag og Domingo. Dili mabasa diri ang pulong gitawag og ipapahulay kundi Sabado gyud mismo mga higala. Matthew 28 bersikulo og pagkatapos sa Sabado sa pagbanag-banag sa unang adlaw semana miadto si Maria Magdalena ug ang laing Maria mitan-aw sa lubnganan. Buti pasabot paglabay sa Sabado sa pagka-Domingo na banhaw si Ginisus mga higala. Buti pasabot mga kigsunan. So klaro kayo nga Sabado gyud mga higala. Sumala pa sa Bible nga The Expository Study Bible Version, nantawa mga higala. The Expository Study Bible Version na diri ang plug mga higala nga nagpalibot unsa may komentary diri sa Word Bible kun Expository Bible mga higala sa Matthew 28 o niya bersikulo 1 mga kigsunan sa giyon re ato lang taon na Matthew 28 bersikulo 1 sumala pa sa Word Bible mga higala matod ba so klaro kay ang Word Bible nagsulti unsa may gisulti sa Word Bible. In the end of the Sabbath, regular weekly Sabbath which was every Saturday. So klaro kayo, ang regularly ko ng mga kigsunan nga Sabbath, so Sabado day kada Sabado day ang malikod. In the end of the Sabbath, regular weekly Sabbath which was every Saturday, as it began to down toward the first day of the week. What about this was before the light of this was just before the light on Sunday morning, Jesus rose from the dead. But pasabot sa diha nga nagbanag-banag mga kigsunan ang buntag sa Domingo na banhaw si Ginisus gikan sa lubnganan mga higala. Atay parayon mga kigsunan, unsa pa giyon? So ang una dayang naglapas sa adlaw sa Sabado ang mga pare mga higala. Ang pangutana ikaduhang naglapas si Constantino mga kigsunan. Kinsa man si Constantino? Atong lang tawo na sumala pa diri sa word history mga kigsunan kun kasaysayan sa kalibutan. Kani si Constantino nagsimba ni siya ang Dios nga adlaw. Kay paganismo man siya mga higala. Unya naminsahian sa si Christian sus Catholic gikan sa pagano nahimo siyang Katoliko mga higala. Gusto siya nga i-combine ang paganism ug ang Christianity. Nagsugo siya ngadto sa mga Santo Papa nga akong ihatag ning Roma sa inyo kung mo follow mo sa akong sugo. Unsa man ang sugo ni Constantino mga higala? Ang sugo ni Constantino, bantay lang ninyo ang adlaw nga Domingo, dawatan ninyo ingon nga inyong pagtulunan kay akong iregalo niyo ang Roma. Manang mibiya si Constantino dito sa Roma, miadto siya sa Constantino Falls, gigunob ganit sa mga Muslim, unya ang Roma gihatag niya sa mga Santo Papa ubos sa kondisyon nga bantayan ang adlaw nga Domingo mga higala or dawaton. Mato pa diri sa AD 313 mga higala. The persecution of Christians ceased. Emperador Constantine acknowledged Christianity. Buti pasabot mga higala, sumala pa sa balang kasulatan, nag-acknowledge si Emperador Constantino mga kigsunan nga dawaton ang Sunday nga lutuson ang mga tao nga dimbantay nini. Sa AD 321, the announcement of Sunday observance, all judges and city people as craftsmen shall rest upon the veneral the day of the sun. Buti pasabot gisugo ni Constantino ang tanang tao mga igsuon dito sa Roma nga magbantay sa adlaw sa Domingo kay aron masimba ang Dios nga adlaw. Sa ato pa ang nagsimba dahil sa Domingo, tanang nagsimba sa Domingo, nagsimba sa Dios si Constantino nga adlaw. Unya sumala pa sa balang kasulatan mga igsunan sa Marcos City ug 8, kawang lang ilang pagsimba nako kang ilang gisunod pagtulunan nga hinimog tao kanang Domingo, hinimo ra na ni Constantino mga higala, hinimo ra na sa tao. Una gisunod sa mga tao, kawang ra nagsimba ug nagbantay na ng adlaw. Unsa pay gihimo dito sa mga pare mga kigsunan sa dihang gipadawat na ni Constantino ang adlong Domingo, unsa may gibuhat sa mga pare mga kigsunan dito sa Laodicea. Ato lang taon na mato pa diri sa another historical background mga higala. Mato pa diri question, question, what the Bible authority is there for changing the Sabbath from the sin? Ang balikon ng higala ang pagbasa. Question, pangutana, what the Bible authority is there for changing the Sabbath from the 7th to the 1st of the week? Buti pasabot mga kigsunan, kinsa kunoy naghatag og authority nga usbon ang Sabado ngadto sa Domingo.
Ate Brian, who gave the Pope authority to change the command of God? Kinsa may naghatag sa Dios og authority nga usbon ang sugo sa Dios. Ang naghatag og authority ang Yawa, ang nagtugot ang Dios sa rumatuman ang tagna mga higala. So naay question and answer. Question, which is the Sabbath day unsa man ang adlaw papahulay? Answer, Saturday is the Sabbath day, ang Sabado mo ang adlaw nga igpapahulay. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang balikon mga higala kay minga nga ko kay paspas ko sa oras mga igsoon. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong nagbantay kuno tag Domingo imbis ka ng Sabado? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea sa 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mabasa na sa Peter German, The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Bote pasabot mga igsoon, nganong nagbantay man taog Domingo imbis ka ng Sabado, nagbantay tag Domingo imbis ka ng Sabado tungod kang simbahang Katoliko nagsugo nga bantayan ang Domingo makigsunan. Akong balikon, nganong nagbantay man ang mga tao sa Domingo nga Sabado manunta, nagbantay sa Domingo tungod kay gidawat sa Roman Catholic or gibalhin sa Roman Catholic ang kabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo sa 336 AD sa Konsiho sa Laodicea. Pero ang Sabado gibalhin ngadto sa Domingo ni adtong tuig 321 AD Marso City, panahon ni Constantino the Great mga higala. Pero ang pagkawala sa pagkabalaan nahitabo na itong gitawag og 336. Pero ang pangutana, pwede ba utruhon ang Sabado ngadto sa Domingo? Pwede ba utruhon ang kabalaan Sabado ngadto sa Domingo? Ang tubag dili Salmo 89:34, dili ko lapason ang akong kasabutan ni pagailisdan ang mapulong nga migawas sa akong abil. Bot pasabot, dili lapason sa Dios kung unsa iyang gisugo. Pag gisugo ni ang tao nga papahulayon sa adlaw Sabado, mo pahulay ka makigsulan kay dili na mautro sumala pa sa balang kasulatan. Ati padayon mga higala, sumala pa sa gitawag og Bible sa Latina Vulgata mga igsunan sa Isaias 66 nya bersikulo 22 mga igsunan unsa man dayon dire. Bisan pa sa bagong langit bagong yuta nga buhaton sa Dios magpabili ang Sabado. Isaias 66 22 ug 23. Kay maingon nga ang kalangitan mabag-o, ang yuta mabag-o nga akong ginahimo magbarog sa tubangan kanako, nag-ingon ang Ginoo sa ingon, magbarog ang inyong binhi kanyong kaliwatan. 23. Og manabo gikag bulan og mahinabo gikan bulan kabalikon mga igsoon. Og mahinabo nga bulan gikag bulan og Sabado gikag Sabado. Maabot ang tanang unod aron magasimba sa tubangan sa akong naong nag-ingon si Uba. Buti pasabot mga igsunan, ang tanang tao mga bot dito sa bagong langit bagong yuta o niya magasimba sa Dios sa adlaw sa Sabado. Nadkon kanang mga nagsimbag Domingo, mga langit na matingala sila kay dito sa langit, sa bagong langit pagyuta sa Sabado. Pero di po na patuon dito mga igsoon. Ngano, kay masupilo na kay Sabado ang gisugo sa Dios, Domingo ay lang gituman nga sugo sa tao. Magkapagpili. Marcos City City, Domingo pagtulunan sa tao kawang ra, ug ang Sabado mga igsoon impilion nga dunay saad nga balikan ka sa Dios. Ahang basa? Atalang taon. Sumala pa mga higala sa gitawag og libro sa Isaias 56:1-2, kini ang giingon ni Jehova, ang pingin ninyo ang hukom ug bansaya ang katarungan kay duol naman ang akong kaluwasan nga moabot. Siya ug ang akong katarungan aron igapadayag dos, bulahan ang tao nga magahimo nini ug ang anak sa tao nga nagsikop nini, nagaamping sa Sabado aron dili kadto mahugaw, nagaamping sa iyang mga kamot aron dili mahimong paglapas dautan. Bote pa sa panghigala kani puro ni Sabado, walay Domingo diri mga higala. Gipirmahan nilang Manuel Yap ni nga Bible Espanyol magsuon Latina Vulgata kun santos nga Biblia. So Sabado mga higala. So si Kristo nagtukod og iglesia, Sabado ang iyahang gipasunod sa iyang pundok mga igsunan. Akong balikon, natukod ang 7 days dito sa Taman sa Eden 4,004 BC, gikan sa 4,004 BC hangtod karon 2022 adunay 6,000 ka tuig natukod ang 70. Ang pinakauna day nga reliyon natukod sa tibuok kalibutan ang 70 day. Ang Adventist natukod AD 31 sa diha nga si Ginisos mikayab sa langit. Sumala sa historical sa Hatchichon paperback Encyclopedia page 10 ang atong ibasa kaniya. Unsay pulong Adventist expectation of the second coming of Christ kini nagpaabot sa ikaduhang pagpadayag ni Kristo. Buti pasabot natukod ang Adventist AD 31 pero ang Roman Catholic natukod daw 33 AD para giinbento na ni San Ignacio obispo sa Antioquia mga higala. Dili gyud si Ginisos ang nagtukod na kundi dili si Ignacio. So pangutana mga higala. Naman po reliyon ron mga kaigsunan nga mitungha sa kalibutan. Sa man nga reliyon gitawag daw ni iglesia ni Kristo pero di gina iglesia ni Kristo mga higala. Kinsa man ang iglesia? Iglesia ni Felix, dili na kang Kristo kay ang kang Kristo Sabado ang pagtulunan natukod ang kang Kristo. AD 31 natukod ang kang Kristo, ang pagtulunan kang Kristo natukod na 4,004 BC sumala sa Word Bible. Kanang iglesia Kristo ron dili na
dili na original nga kang Kristo. Kang Felix na mga kaigsunan di na kang Kristo. Ako di ko motawag ana ag INC. Kaya ang INC means kuan Iglesia ni Cristo. Ang akong itawag na INM, Iglesia ni Felix Manalo. Sumala pa sa libro nga Opus Angelorum Guided by the Holy Angel, Spiritually Formation Book for Youth, Volume 1. Matod pa sa ilang libro mga kaigsunan. Matod ba? Felix Manalo founded in 1914 in the Philippines. Si Felix Manalo giday na nagtuko dili si Kristo nga higala. Matod ba diri sa sumpay mga kaigsunan? Unsa may doktrina ni Felix Manalo pastor man sa Adventist niya gitaban niya si Honorata de Guzman o niya gihagbong siya sa pundok sa Adventist kay nakakomit siya sa sala sa pakiglawas. Iglesia ni Manalo kung INC, founder Felix Manalo in July 27, 1914 who claims himself being the angel of revelation. May claim daw siya nga siyang huling sugo, siya ang anghel nga gipadala sa katapos sa mga adlaw, pero bakak ni mga kaigsunan. Ang yang doktrina, no believe in the Holy Trinity, dili mutuo sa tulo ka persona. Jesus is not God. Dili daw Dios si Kristo, pero ang Romano 9:5 si Kristo Dios, Tito 2:13 si Kristo dakong Dios, Unuan 5:20 si Kristo matuod nga Dios ug kinabuhingdayon. Hindi sa mutuo nga si Kristo Dios. So dili ni ang pundok nga gitukod ni Hesus, kay ang gitukod ni Hesus Romano 9:5 sa Apostol Pablo, usa sa pundok nga usa sa sakop sa pundok nga gitukod ni Hesus nga mituo nga si Kristo nga Dios. O niya si Tito mangigsoon mituo nga si Kristo Dios, si Juan mituo nga si Kristo matuod nga Dios. Mao ni ang mga tao nga kauban sa iglesia nga gitukod ni Hesus. Sa ato pa kay di man sila mutuo nga si Kristo Dios, dili na tinukod ni Hesus kana nga pundok kun dili tinukod na mga kisunan ni Felix Manalo. Felix Manalo mga igala. Napadi tinukod na ni Felix Manalo na historical na mga kisunan kana si Felix Manalo ang iyang amahan si Sagon. Kana si Felix nagdala siyang kana si Felix ang iyang amahan Sagon, ang iyang inahan Manalo. So pagkamatay mga higala sa iyang amahan, nagminyo ang iyang inahan ni Clemente Moso mga kisunan. Unya nanganak og unom, mao nang naay unom kay igsoon si Felix. Unya si Felix nagdala sa apelyido sa iyahang gitawag og inahan Manalo, ang iyahang papa Sagon mga kisunan. Atoy para mga higala. So kana day tanang hisgutan dia sa Bible nga mga bersikulo mga kisunan nagpunting na didto sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo mga kisunan. Naamon po may klima po kaning Jehovah Witnesses mga kisunan. Isaias 43:10 kamong ako mga saksi gikan sa Huda hangtod sa Maria. Miyon si Jehovah ang pangutan kinsa man ang tinuod nga saksi ni Jehovah. Kay kanang mga tao nga gisultihan sa Isaias 43:10 nga giingnan ni Jehovah kamo ang ako mga saksi, dili na mga hintil, mga Israel, dili jud kakabasa nga ang mga Israel nagbantay Domingo, Sabado gyud ang ilang gibantayan. Majority nila mga igsoon Sabbath keepers ng mga Hudyo. Wala sultihi ang mga hintil sa Isaias 43:10 nga kamo akong mga saksi gikan sa Huda hangtod sa Maria. Ang gisultihan ang mga Hudyo. So ang tinuod ay nga mga saksi ni Jehovah kadto di aing misunod sa adlong Sabado, misunod sa napulo kasugo. Mao dinay tinuod nga saksi ni Jehovah mga kisunan. Kani born again. Pagpakatao sa tubig ug sa espiritu, that is born again. Mabasa na sa Juan 5, Juan 3:1-5. Ang tinuod nga born again mga kisunan, mao di ay ang nagsunod sa napulo kasugo mga kisunan. Ngano? Kay kanang Juan 3:1-5 ang gisultihan ana dili ang mga hintil kundi ang mga Hudyo nga mga Sabbath keepers nga kinahanglan mo magpakatao sa tubig ug sa espiritu, that is born again. Born again ang mga kisunan. Nagani natagbuan sa kong kauban ang gipangutana unsa imong reliyon ba di sa born again? Mira ko ba di ka born again? Siya nganong dili man ko born again nga ang karatula born again man. Sa wala pa ka nagpamimbro ng pundok ka unsa imong reliyon sa Katoliko. Sa dihang Katoliko pagka unsang adlaw imong tingsimba sa Domingo. Wala mo kaon kag baboy. Dili sa kaon. Sa dihang na born again ka. Unsa kadlaw imong tingsimba? Sa Domingo, kaon kag baboy di na. Kaon. Adi ka born again. Sa unsa man ko together again. Kada dayong nagbantay Domingo di na mga born again, together again. Kay ang tinuod nga born again nagpakatao kay 1 3 4 unsa man ang pagpakasala paglapas sa sugo, nakasala siya kay ang gilapas ang sugo sa dihang gilubong siya sa tubig through baptism mga igsoon, that is born again. Ang tinuod ay nga born again ang tanan daing nagbantay sa napulo ka sugo. That is called born again mga higala. Ang taylod mga igsoon. Salamat Brad EG Maling. Amen brother. Ronald Lumfayo is watching. Thank you Brad. James Boko watching. Fiji Roy, good morning bro. Amen. So mga kisunan, wala na tayo load mga kisunan, di naman ni ma-upload. So atong na final mga igsoon ni ang tinuod ay nga pundok mo day ang pundok Seventh Adventist sa smell katuig na gitukod sa atong Ginoo mga kisunan. Kaning baptist mabasa na mga kisunan sa Juan 3:1-5. Juan 3 mga igala
Dili Matthew 3 unya bersikulo 14 ug 15 ang pulong baptis gikan na ni John the Baptist sa diha nga nagbautismo mga higala si Juan the Baptist dito sa Jordan. Nagbautismo siya mga higala. So gitawag sila og baptist. So ang pulong na i-baptist magigson gikan ni John the Baptist. So ang bautismo sa Adventist nga gihimo immersion. So ang tinuod ay nga baptist ang Seventh Adventist ay mga higala. So kita di ang tinuod nga baptist gipang-angkon ra nila kana nga reliyon. Kinsa man pud ang tinuod nga UCP, United Church of Christ in the Philippines. Ang tinuod nga UCP mga higala ang Seventh Adventist, United Church of Christ in the Philippines. Ang mga Adventist diri sa Pilipinas mga kaigsunan perting daghana United Church of Christ in the Philippines. So Paul's United na mga kaigsunan ang tinuod true United Church of Christ in the Philippines maong Seventh Adventist. Unsa pa mga kaigsunan? Unsa pa nga pundok mga higala? Unsa pa na diha nga